O dakila naming Diyos, sa umagang ito kami ay lumalapit sa inyo, sa inyong kalwalatian, Panginoon. Nawa ang aming gagawin ay patuloy na ang banal na Espiritu ang siya namin makasama. Amin pong mapag-aralan sa lesson ay patuloy na ang kagalingan o wisdom, Panginoon, ang sumaamin. Ganon din po ang magsasalita. Nanawa ang journey namin sa lugar na ito, sa mundong ito, ay magpatuloy kami hanggang kayo ay dumating. At nawa ang lahat ng aming gagawin at po ng aming sasabihin ay sa inyo kong kapurihan. Nganoon, maraming salamat po sa inyong gabay na kami ay nagising sa umagang ito. Po'y aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Nais po natin purihin ang Panginoon Diyos sa panibagong umaga na tayo po ay kanyang muling ginising na may kalakasan at magandang kalusugan mula sa pagkakatulog at pagpapahinga natin sa buong magdamag. Akin pong dalangin na sa mga oras na ito ay tayo po ay gising na, tayo patuloy na muling tutunghay sa kanyang mga salita at ganoon din tayo ay mananalangin sapagkat ngayon po ay ikapito, kung hindi nagkakamali ay ikapitong araw na ng ating 40 days of prayer. Ito po ay programa na inilunsad ng ating mission, ang Central Luzon Provinces Mission. At ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating 40 days of prayer. Nais po natin i-welcome ang bawat isa na ating pong kasama sa ating gagawing programa, ang mga participants na narito sa ating platform. Ganoon din kasama rin ang ibang mga members ng ating platform. At ganoon din, ito po ay mapapanood ng live sa ating mga pages o Facebook page. Kaya nais nating batiin ang lahat ng mga nakikinig sa online. Ngayon po umaga ay tayo ay magpapatuloy at tayo po ay pinangunahan ng ating mga kapatiran mula sa Iglesia ng Malolos. Nais ko pong banggitin ng mga ilan sa mga magsiganap at mga magsisiganap sa mga oras na ito. Nais po nating pasalamatan si Brother Darwin Salvador, one of the elders ng Iglesia ng Malolos, sa kanyang pambungad na panalangin at ang inyo pong lingkod as presider, si Brother Jimmy Musico. Isa rin po sa mga elder ng Iglesia ng Malolos. Ngayon po ay makakarinig tayo ng musika na ipagkakaloob ng mga kabataan, grupo ng mga awit sa Iglesia ng Malolos, ang Yielders Melody. And after po nun ay ating ipagkakaloob ang panahon para sa ating tagapagsalita ng walang iba kundi ang ating butihing pastor dito sa Malolos Seventh Adventist Church na si Pastor Jonel Popue. At pagkatapos po niya ay muli magkakaroon tayo ng pananalangin by group or sa kung paano ito ipafacilitate ng ating tagapag-facilitate na si Pastor Ernie Marin. At pagkatapos po nun, para sa ating closing prayer, pangunahan tayo ng isa rin sa mga elder ng ating iglesia dito sa Malolos. Walang iba kundi si Brother Jonathan Maglonso. At ganoon po magkakasunod ang programa natin sa umagang ito. Nawa ay ang patuloy na pagpapala at pakikisama ng Banal na Espiritu ang siyang maranasan natin sa pagpapatuloy hanggang sa ating matapos. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, ayan. Good morning po mga kapatid. Ako po ba ay inyong naririnig sa umagang ito? Good morning, Pastor. And good Maliwanag. morning po, Pastor. Pogi. Morning. Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Ito po ang ating ikasampung araw ng ating 40 days of prayer at magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy niya po tayong sinusustain. No po? Patuloy niya po tayong pinapatnubayan at ngayon mga kapatid, napakaganda ng gising. Tunay na pag maaga tayong gigising at sasaliksikin agad ang salita ng ating Panginoon ay ang inyong buong maghapon mga kapatid ko, ako'y naniniwala ay blessed. No? Sapagkat ganyan po kabuti ang ating tagapagligtas. Sa mga awiting ating napakinggan simula kanina, simula po sa ating mga kapatid from Malolos YM, makikita natin mga kapatid na yung unang title is He Leadeth Me. And the second is yung Yours is the Kingdom. And now is yung Wonderful Love Story. No? Gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid na ang Panginoon ay napakabuti sa atin sapagkat itong ating pag-uusapan ngayon na isang pag-asa na binibigay ng Diyos sa inyo at sa akin samantalang tayo po ay nag-aantay sa kanyang ikalawang pagparito. No po? Ang ating tatalakayin sa umagang ito mga kapatid ay yung kanyang first vision. No po? Sabi dito, a vision of the reward of the faithful. Okay? Ito mga kapatid yung kumbaga pag-asa na inaantay ng bawat isa natin. Alam niyo itong first vision ni Mrs. White, kung ating babasahin, ninanarrate niya yung kanyang vision. So nag-isip ako kung paano ko ito ibabahagi sa inyo sa paraan na gusto ko na mailagay ninyo ang inyong sarili, no? Sa kanyang kalagayan. Parang ang gusto kong mangyari supposed to be is parang tayo yung nandoon sa kanyang kalagayan na tayo mismo yung nandoon sa tayo mismo yung nakakakita ng vision para mas maunawaan natin at ma-experience natin mga kapatid ko kung ano yung nakita po ni Mrs. White. At ito po yung aking ilalahad sa inyo mga kapatid at ilagay po natin ang ating sarili sa mga bawat salita at bawat mga sabihin natin pagpahayag ni Mrs. White. At ako'y naniniwala mga kapatid ko at tatanggapin natin ang dakilang pag-asa. Bukas mga kapatid, October 22, 2024 ay ito mga kapatid yung panahon na kung saan ang Advent movement ng panahon noon, October 22, 1844 ay nakaranas ng great disappointment. Pero mga kapatid ko, sa kabila noon ay ang Panginoon ay nagpadala ng isang napakadakilang pag-asa sa pamamagitan po ng ating mensahero na si Mrs. White sa pamamagitan ng kanyang unang vision. Kaya yung unang awit kanina, He leadeth me, kasi ako'y naniniwala na inililid tayo ng Panginoon ngayon mga kapatid ko sa isang dakilang pag-asa ng kanyang nalalapit na pagparito upang tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Na po? At yung Yours is the Kingdom mga kapatid, umasa tayo na hindi na magtatagal. Kakamtan na natin ang buhay na walang hanggan at ang kaharian ng ating tagapagligtas. At sa ngayon, habang tayo nabubuhay, ibahagi natin ang love story ng ating Panginoon sa mga tao upang sila naman ay magkaroon ng pag-asa at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano? So ngayon mga kapatid, tayo magpapatuloy. Ano po, sa aking paghahayag, ilagay po natin ang ating sarili ngayon mga kapatid sa lugar ni Mrs. White. Tayo po'y magbabiyahe no? Sa magandang karanasan na ito mga kapatid. So ito po yung nangyari mga kapatid ko parang 3 years after the great disappointment. Everyone is disappointed ng mga panahon na yun mga kapatid dahil sa nangyari noong October 22, 1844. Ang iba ay na-discourage talaga at hindi na nagpatuloy. Ngunit sabi ko nga po kanina, ginamit ang ating Panginoon si Mrs. White para dalhin ang magandang pabalita. Ito yung kanyang first vision. Sabi dito, isa itong reward para sa mga tapat na nagpatuloy sa pananampalataya nila sa ating Panginoon. Isang araw mga kapatid, itong si Mrs. White kasama ang kanyang pamilya ay nananalangin. Sa kanyang pananalangin po ay bigla siyang dinala ng ating Panginoon. Papalayo sa sanlibutan ito, sa isang madilim na sanlibutan na ito, at nakita niya ang sanlibutan napakadilim mga kapatid. At sa kanyang pagmamasid siya ay nalungkot sapagkat wala siyang nakitang mga tao. Hinahanap niya yung mga Advent people. But unfortunately, hindi niya nakita yung mga Advent people. No po? Hindi niya makita. Pero sabi may isang tinig siyang narinig at sabi, tumingin ka pa ng mataas, no? Tumingin ka pa ng mataas at makikita mo ang Advent people at nakita niya mga kapatid, yung mga Advent people na dumaraan sa isang makipot na daan.
Ngunit doon sa makipot na daan mga kapatid, na mas mataas pa doon sa sanlibutan, okay? Nakita niya naglalakbay yung mga Advent people patungo sa isang syudad, no? Yung dulo yung dulo mga kapatid nung daanan na yun na makipot ay ang syudad ng ating Panginoon na nagliliwanag mga kapatid. At sa kanilang likuran mga kapatid ko ay yung midnight cry, no? Yung napakagandang mensahe about the second coming of Jesus Christ na kung saan yun ang nagiging daan liwanag nila sa kanilang daraanan mga kapatid ko. At ang sumusubaybay sa kanilang paglalakad doon sa makipot na daan mga kapatid, doon sa nakita ni Mrs. White ay walang iba ang ating tagapagligtas. Naging masaya siya mga kapatid ko sapagkat doon yung Advent people ay nagpatuloy sa kabila ng mga disappointments na nangyari noong 1844. Nakita niya mga kapatid na yung mga Advent people ay naglalakad sa makipot na daan patungo doon sa lungsod na ipagkakatiwala ng ating Panginoon ipamamana. Kasabay noon yung liwanag sa kanilang likod na nagiging kanilang patnubay mga kapatid ko. Ngunit habang naglalakad ang ilan sa mga Advent people ay hindi maiwasan na merong nanghihina, merong nanlulupaypay mga kapatid ko. At sinasabi nila, parang narating ko na yung lugar na yan. At yung iba ay parang nawala ng pananampalataya sa Panginoon. At ang nangyari mga kapatid, yung liwanag na sumusubaybay at gumagabay sa kanila sa likuran ay nawala. Kaya ang iba ay nangahulog mga kapatid sa madilim na sanlibutan ito. Ito ang karanasan natin mga kapatid. Kung titingnan nyo, itong nakita ni Mrs. White, sa kanyang unang vision mga kapatid ay karanasan ng bawat isa sa atin. Tandaan po natin ngayon tayo naglalakbay mga kapatid ko patungo sa isang pangako ng ating Panginoon, ang buhay na walang hanggan at ang lupang pangako. At tandaan natin hindi tayo makakalakad kung walang liwanag. At ang liwanag natin ay ang ating tagapagligtas. Kung tayo patuloy na hawak sa Kanya, hindi tayo madadapa. Kung tayo patuloy na hawak sa Kanya mga kapatid at mananampalataya at dala ang pag-asa ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon mga kapatid, walang mag-stumble, walang mahuhulog sa daan mga kapatid. At sooner or later mga kapatid ko, no, with all the signs and wonders na nakikita natin ngayon, malapit na dumating ang Panginoon, kakamtan natin ang buhay na walang hanggan. No? At ano yung mga kapatid ang nangyari? Sa kanya pang vision, okay, nakita niya yung 144,000 no, na mga banal naririnig nila ang tinig ng ating Panginoon. Napakaganda sa kanilang pandinig. Ngunit sa mga makasalanan, hindi nila maintindihan ang tinig ng Panginoon. Para sa kanila, para lang isa itong kulog, no, mga kapatid. Ngunit dito sa ating pag-aaral mga kapatid, ibinuhos sa kanila ang banal na spirito, no po? At ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag. Napakagandang karanasan ito mga kapatid, no? Nagliliwanag ang ating mga mukha na kagaya ni Moises nung pagkababa niya doon sa Mount Sinai. So itong 144,000 na ito mga kapatid ay naselyuhan at sila ay nagkaroon ng tinatawag na perfect unity, no? Sa tulong ng ating Panginoon at sa kanilang mga noon nakasulat po ang pangalan ng Diyos at ang bagong Jerusalem, okay? Nandun po yung isang maluwalhating pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Napakasaya nila mga kapatid, ngunit may nagagalit sa kanila. Ang nagagalit sa kanila, walang iba, ang kaaway, si Satanas mga kapatid. At pilit na sila iuusigin, pilit ng ilan sa kanila ipapatayin, pilit ng ilan sa kanila dadalhin sa mga kulungan upang sila pighatiin mga kapatid. Ngunit ang patnubay ng Panginoon mga kapatid, ang siyang magbibigay lakas sa mga taong ito na makakaranas po ng pag-uusig mula sa kaaway. Na po, maluluwalhati po ang kanilang mga pangalan. Kaya hindi nagtagal mga kapatid, sa vision ni Mrs. White, sa di kalayuan, sa bandang silangan, meron siyang nakitang isang maliit na ulap na na maitim, na kasing laki po ng kamao o kamay po ng isang tao. No? At na alam natin mga kapatid ko, ito yung tanda ng anak ng tao. So lahat mga kapatid ay tumahimik. Sabi ni Mrs. White, lahat ay tumahimik, tumindig sa ulap habang papalapit. At itong ulap na ito mga kapatid ay papalapit, maluwalhati, ng mas maluwalhati pa hanggang ito ay makita nila na isang malaking puting ulap. At sa ilalim nito ay parang umaapoy at bahaghari mga kapatid at doon nakaupo ang ating tagapagligtas. We all know mga kapatid ko, that is the second coming of Jesus Christ. No? Ipinapakita na yung ikalawang pagparito mga kapatid ng ating Panginoon dito sa visions po ni Mrs. White, okay, upang tanggapin ang para sa kanya, ang kanyang bayan mga kapatid ko. At para manahin po ang langit na bayan at ang buhay na walang hanggan mga kapatid. At merong tumayo at nagsabi, sino ang makakatayo? Malinis ba ang aking damit? Ang tanong ngayon mga kapatid, sino ba makakatayo sa atin? Malinis ba ang ating mga damit?
Pagkatapos mga kapatid, ang lahat ng mga anghel sa mga panahon na yon ay tumigil sa kanilang pag-awit. Yun po mga kapatid habang dumating ang ating Panginoon. Ngunit nagsalita si Jesus. Ito ang sabi niya mga kapatid. Ang mga may malinis na kamay at dalisay na puso ay makakatayo. Ang aking biyaya ay sapat para sa inyo. No? Lahat ay makakatayo mga kapatid sapagkat ang biyaya is sufficient. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat po para sa inyo at para sa akin. Kaya wag po tayo mag-alala mga kapatid ko. Kung tayo'y titingin sa ating Panginoon, His grace is sufficient mga kapatid, no? Walang hihigit sa kanyang biyaya. Madalas ko nga po sinasabi sa mga kapatid kung ang kasalanan ni Pastor Junel ay kasinlaki na iglesia ng Malolos, ang biyaya ng Panginoon ay kasinlaki ng City of Malolos. Kailanman hindi magpapagapi ang biyaya ng ating Panginoon. Tandaan niyo po yan mga kapatid ko, no? So sa ganitong pag-asa na binigay ng Diyos, sabi po ni Mrs. White, lumiwanag ang kanilang mga mukha mga kapatid at napuno ng kagalakan sa kanilang mga puso. At yung mga anghel nagpatugtog ng mga instrumento mga kapatid, kumakanta ng napakagandang mga awitin. So ilagay niyo po ang inyong sarili po, no, sa kalagayan ni Mrs. White ngayon. Ngayon pagkatapos nila mga kapatid na tumugtog nung trompeta, sabi po rito, ang ating Panginoon ay bumababa sa ulap, no, na nakabalot sa mga apoy. Tumindig po siya mga kapatid sa mga libingan ng mga banal na nangamatay at sinabi, gumising, gumising, gumising kayong nangatutulog sa alabok at bumangon. Ay, ang saya mga kapatid, no? Tayo mga anak ng Diyos na namatayan na ng mga mahal sa buhay. Ito yung pag-asa na inaantay natin. Hindi natin kayang gisingin sila. Ngunit ang Panginoon ay bababa mula sa at siya'y titindig sa mga libingan, sabi po sa visions ni Mrs. White, at sasabihin sa mga nangamatay, gumising at gumising kayo. At sila'y nangagising mga kapatid na may bagong pangatawan at magandang damit mga kapatid, kasuotan, no? At ang mga nalabi, ang 144,000, sabi rito ay sumigaw ng Alleluia, no po? At kinikilala nila ang kanilang mga mahal sa buhay na kanilang namiss, ang kanilang mga kaibigan na kanilang namiss sapagkat sila natulog sa larawan ng kamatayan. At sa parehong sandali, sila ay dinala ng Panginoon saan? Sa mga lapap, sila ay kinuha ng Panginoon upang salubungin, no? Mula po sa hangin patungo sa langit na bayan. So sabi ni Mrs. White dito, lahat kami ay pumasok sa ulap na magkakasama. Kasama rito na yung mga nangamatay na binuhay ng Panginoon at sila po ay nagbiyahe ng, sabi po dito ay 7 araw, no? Pero hindi naman siguro nakakainipin mga kapatid. Siyempre kasama natin ang Panginoon dito. So sila po ay nagbiyahe ng 7 araw at doon mga kapatid, kasama nila ang ating tagapagligtas. At ang ginawa ng Panginoon, binigyan niya ng alpa at mga korona, ang mga banal mga kapatid. Itong 144,000 na nakatayong perpektong parisukat, no po, ayon po sa vision. At dito pinagkalooban sila ng Panginoon ng korona. Ang iba ay napakaliwanag, ang iba naman ay hindi masyadong liwanag, ang iba ay napakaraming bituin, ang ilan naman ay kukunti ang bituin, ngunit lahat ay masaya. Ano po? Walang selosan dito. Lahat ay masaya mga kapatid, no? Lubos ang kanilang kasayahan sa kanilang mga korona at sila'y nakasuot mga kapatid ng puting balabal mula sa kanilang mga ulo hanggang sa kanilang mga paa mga kapatid. At ang mga anghel ay nasa kanilang paligid nagmamarcha sa isang dagat na salamin mga kapatid patungo sa pintuan ng lungsod, ang banal na Jerusalem mga kapatid ko. At itinaas ng ating Panginoon, no, na mapangyarihan sa lahat ang kanyang malawalhating kamay at binuksan po, biro niyo mga kapatid, sa vision ni Mrs. White, ang Panginoon ang nagbukas ng ng pintuan ng banal na syudad para i-welcome po ang bawat isa sa atin. At sinabi po mga kapatid, hinugasan mo ang iyong mga damit sa aking dugo, matatag na tumayo para sa aking katotohanan, pumasok ka. Hoy, ang gandang invitation. Pumasok ka. Ilagay niyo mga kapatid ang sarili niyo, nakikita niyo si Jesus, nagtagumpay ka, nahugasan ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng dugo, anak, pumasok ka sa banal na syudad. Anong pakiramdam mga kapatid? 'Di ba? Blessed, ang saya na isang dakilang pag-asa. Ano yung binabasa ko 'to mga kapatid, hindi ko alam, tumutuloy luha ako, hindi ko alam kung bakit mga kapatid. Kasi sa lahat ng ating naranasan sa mundong ito mga kapatid ko, may pag-asa na nag-aantay sa atin. Pag-asa na kinakailangan natin panghawakan para hindi po tayo mawala. Pagpasok mga kapatid dito sa syudad, nakita ni Mrs. White yung trono ng ating Panginoon
na lumalabas yung isang dalisay na tubig mula po sa ilog ng buhay at nakita niya isang puno. Kala niya 2 puno. Pero ito pala isang puno, mga kapatid, na nag-uugnay sa 2 ilog. At sa punong iyon, nakita niya po ang iba't ibang mga bunga. No po? Na may iba't ibang mga kulay, may kulay ginto, may kulay pilak, mga kapatid. At namangha siya. At doon sa ilalim ng puno, mga kapatid ko, nakita niya po yung kanya ang kapatiran na si Fitch at si Stockman. At na naging mga ngaral ng ebanghelyo at sila nangatulog na sa larawan ng kamatayan. Ngunit sa vision ni Mrs. White, nakita-kita sila sa langit. At sinabi ni Stockton at ni Fitch, ano ang inyong naging kalagayan nung kami natutulog? So binanggit nila Mrs. White, ngunit hindi nila makontain. Mas malawak ang kaluwalhatian ng Panginoon, kaya halos hindi nila maihayag kung ano yung kanilang naranasan nung mga panahong sila nag-aantay sa Panginoon, no? So muli umawit ang mga banal ng Alleluia sapagkat hindi nila makontain yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, mga kapatid. So ngayon ang ginawa ng Panginoon, si Mrs. White at ang ilan ay dinala niya papalabas ng lungsod, pababa dito sa madilim na mundo. At pagkatapos ng mga kapatid, sa kanilang pagbaba, yung kanilang mga paa ay kumbaga sa kanilang pagbaba, mga kapatid, ay naging patag yung lugar, no? Naging patag yung lugar. Siya nga pala, mga kapatid, yung syudad, mga kapatid ko, na sinasabi dito ay malaking lungsod na may 12 pundasyon, may 12 pintuan, 3 sa bawat panig at isang anghel sa bawat pintuan. Okay? At sumigaw ang lahat, ang lungsod, ang malaking lungsod, paparating na, bumababa mula sa Diyos, mula sa langit. Ito yung third coming, mga kapatid ko. So natapos tayo sa second coming, and now the third coming, because yung Jerusalem, mga kapatid, ay bumababa na mula sa langit na parang pilak, mga kapatid, na parang ginto, no? Sabi dito, pagkatapos ay nagsimula kaming tumingin sa maluwalhati mga bagay sa labas ng lungsod. Doon nakita ko ang napakagandang bahay. So nung lumapag na po yung syudad dito sa sanlibutan, mga kapatid, tumingin si Mrs. White sa labas ng lungsod at nakita niya ang napakagagarang bahay. Sobrang ganda, mga kapatid ko. Kanino kayang tahanan yon? Sabi, mga kapatid, sa John 14 and 1-3, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. That's for you, mga kapatid. Yung mga tahanang ipinprepare ng Panginoon doon, that's for you. That's for us, mga kapatid, prepared for us by the Lord. So nakita ni Mrs. White ang mga banal, no po? At dinala po, yung mga kanilang corona ay nilagay nila doon sa istante ng kanilang mga tahanan at sila ay nagsilabas at gumawa sa kanilang mga bukirin at gumawa doon. Pero hindi ito yung gawain na katulad ng ginagawa natin sa sanlibutan na ito na tayo napapagod. Doon parang kasiyahan ang lahat ng kanilang gawain, mga kapatid. Imagine niyo, mga kapatid ko, ang langit ngayon. Ano po? So yan. At si Mrs. White, mga kapatid, siya ay naglakbay, namasyal, nakita niya po ang isang bukiran na punong-puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak habang kinukuha po. Ito ay sumigaw ang karamihan, sila kailanman ay hindi na malalanta. Nakita niya ang mga berdeng halaman, mga kapatid, kasama si Jesus. Naglakad sila at nakita nila ang iba't ibang uri ng hayop na sumusunod sa kanila. Ang leon, ang kordero, ang leopardo, ang lobo, magkakasama. Dito, mga kapatid, magkakainan yon. Pero sa langit, sila'y magkakasama na sumusunod po, tahimik, mga kapatid. At habang sila'y naglalakad, meron silang nakasalubong grupo ng mga banal. Ay itong grupo na to, yung kanilang, kumbaga, tarangkahan ng kanilang damit ay may kulay pula. Pero yung buong kasuotan nila ay pula. Ang kanilang mga korona ay talagang nagniningning sa kaningningan. Tinanong ni Mrs. White ang Panginoon, sino po sila? Sila ang mga martir. So makikita natin yung mga martir, mga kapatid, doon sa langit, no? Na nangamatay dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. At nakita niya rin ang mga grupo ng mga tao, mga bata, mga kapatid ko, na papunta doon sa isa sa bundok ng Sion. At pwede silang pumunta ron, mga kapatid. At sabi doon, gamit din nila ang kanilang maliliit na pakpak. So imagine niyo, mga kapatid, no? Napakaganda po ng langit na bayan. Sabi po doon, mayroong lahat ng uri ng mga puno sa paligid ng templo upang pagandahin ang lugar, ang kahon, ang pino, ang pustura, ang langis, ang mirto, ang granada, at ang puno ng igos ay yumuko dahil sa bigat ng mga napapanahong igos, mga kapatid. So dito muli, nung nakita ito ng mga banal, sumigaw sila, Alleluia! Wala na silang ibang kumbaga,
alam na sabihin dahil sa kaluwalhatian ng banal na syudad at ng ating Panginoon, kundi Alleluia mga kapatid, no? So ang templong ito mga kapatid ay sinisuportahan ng 7 haligi, lahat ay gawa sa transparent na ginto na may mga perlas, napakaganda. Ang kamanghang-manghang bagay na ito mga kapatid ay nakita ni Mrs. White doon. At sabi nga niya, kung ako lang ay makapagsalita ng salita ng Kanaan, sasabihin ko yung kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon. At nakita ko roon ang mga talahanayan ng bato kung saan nakaukit ang pangalan ng mga banal. Mga kapatid ko, ang mga pangalan ng mga maliligtas ay nakaukit sa isang bato doon sa langit, mga kapatid ko. Sana yung mga pangalan po natin ay andun, no? Pagdating ng ating Panginoon. So, matapos na masaksihan ang kaluwalhatian ng templo, sabi ni Mrs. White, lumabas kami at iniwan kami ni Jesus at pumunta sa lungsod ng ating Panginoon. Di nagtagal, narinig namin muli ang kanyang magandang tinig at nagsabing, halika, mga tao ko, lumabas ka sa malaking kapighatian at ginawa mo ang aking kalooban. Nagdusa ka para sa akin, pumasok ka sa hapunan sapagkat bibihisan ko ang aking sarili at paglilingkuran kita. At palagay niyo mga kapatid, ano ulit ang sinigaw ng mga banal? Alleluia ulit mga kapatid, no? Kaluwalhatian ng Panginoon. At pumasok sila sa lungsod at nakita nila ang isang napakahabang banqueting table. Ayan. At tayo yung makakasamang makapaghapunan na kasama ang ating Panginoon. At nakita ko isang sabi dito mga kapatid, at nakita ko ang mga prutas ng puno ng buhay, ang mana, almendras, igos, granada, ubas at maraming iba pang uri ng prutas. Hiniling ko kay Jesus, no? Nahayaan akong kumain ng prutas, ngunit sabi ng Panginoon, hindi pa ngayon. Sapagkat sa oras na kumain ka, hindi ka nababalik pa sa mundo. Ngunit kinakailangan mo bumalik sa mundo, sabi kay Mrs. White, upang ikwento mo ang iyong mga nakita sa oras na ito. Habang bumababa po si Mrs. White mula doon sa kanyang pangitain patungo sa mundong madilim, siya'y nalungkot. Napakadilim ng sanlibutan na ito. Punong-puno ng sa kapighatian, punong-puno ng kalungkutan at kamatayan. Kung sana lang siya'y may pakpak, siya'y lilipad muli patungo sa langit upang siya'y makapagpahinga. Mga kapatid, ito po ang pag-asa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mensahero na si Mrs. White. Alam ko may mga struggle kayo sa buhay mga kapatid. Alam ko nang ilan sa atin ay maaari ng pagod sa paglalakad sa mundong ito. Ngunit huwag kang bibigay mga kapatid ko, sa iyong likuran ay ang midnight cry. Sa iyong harapan ay ang liwanag ng ating Panginoon na umaalalay sa iyo hanggang mapasok po natin ang buhay na walang hanggan. Walang bibitaw mga kapatid. Ito ang pag-asa po ng pangitain na ibinibigay sa atin ngayon ni Mrs. White, na sandali na lang mga kapatid ko, sandali na lang, ang Diyos ay malapit nang dumating. Pagpalain po tayo mga kapatid sa umaga ito at purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Pastor Junel, amen. Purihin ng Praise the Lord. Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa napakagandang discussion natin ngayon. Yan po, pabasahin niyo po muli mga kapatid. I encourage you to go back again. Read and reread over and over again. At tulad po ng naranasan ni Pastor Junel, ay talagang mapapaluha po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman ni Pastor Junel. Habang dinidescribe niya po ito mga kapatid, wala akong naiisip kundi yung yung mga mahal ko sa buhay, yung nanay ko, tatay ko. Parehas na po kaming ulila ni Pastor Junel. So isang araw ay makikita natin sila uli mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay. Yun po yung dulot ng pag-asa. Tumatangis po tayo na may pag-asa. Okay, tumatangis na may pag-asa. Okay mga kapatid, atin pong pupuntahan na ang ating pong prayer band. Sa day 10, ang ating pong prayer focus. Huwag niyo pong kalilimutan mga kapatid. Day 10 prayer focus, the mission groups in CLPN. So lahat po ng mga nasimula nating mga mission groups mula pa po sa CLC, tayo ay nahiwalay na ngayon, ay ipanalangin po natin sila lahat. Maging maunlad ang mga mission groups na ito at maging mabunga at dumami at magpatuloy ang mga pagre-reach out sa community. Yung mission groups na ito ay mga potential natin na magiging group of yung company, okay? Company church, and then eventually magiging organized church po ito. So yung mission groups mga kapatid, huwag kalilimutan. Kasama na rin po
palagi sasambitin ang mga panalangin natin para po sa countdown ng atin pong first constituency meeting ng CLPM. So, lagi niyo po sasambitin sa panalangin ang paghahanda natin sa ating pong constituency meeting. Isama na rin po ang mga prayers sa inyong group na nakasulat po dito sa atin pong group chat. Marami pong salamat at tayo po itutungo na yung pong ating mga leaders. Mag-ready po kayo. Makaho kayo ay mapunta sa main room ay kayo ho yung naka-live stream mga kapatid. Ang bilang po natin ay umabot na po tayo ng 151 sa atin pong Zoom participants and 85 o 84 na sa atin pong live streaming. Purihin ang Panginoon at marami pong mga prayer warriors na dumalo po ngayon. Salamat po sa inyong pakikisangkot. Tayo po itutungo na sa ating pong breakout sessions, breakout rooms. Good morning po. Good morning po, Pastor. Morning po. Ayan. Happy Monday po sa ating lahat mga kapatid. Okay, pasalamat natin Panginoon muli sa mensahe natin na pakinggan at sa pag-asa na patuloy niya binibigay sa atin na sana napakagandang umaga po na meron po ngayon. So mga kapatid, baka meron po kayong mga kahilingan, mga prayer request na gustong dalhin sa ating panalangin sa oras na ito. Po, mga kahilingan, mga pasalamat, kung meron po, feel free mga kapatid na inyo po ito i-share sa oras na ito. Meron po? Pastor Junel, Yes po. sama sa prayer yung mga projects namin dito sa district. Ako. Central Nueva Ecija 2, mga church building project. Opo. Thank you. Thank you po. Si Pastor Chris po ito, no? Pastor Chris. Pastor Chris, church planting. Meron pa po? Pastor, pakisama din po sa prayer po yung aming church planting din po dito sa Maap po sa Mariveles, Bataan po. Mariveles, Bulacan. Ay, Bataan. Mariveles, Bataan. Church planting. Okay po, meron pa po mga kapatid. So, prayer request po para sa mga panukala ng bawat church, lalong higit po sa church ng Marilao. Marilaw. Ganun din po ang isa sa mga kapatid ng Marilao, si Helen Castro, yung kanya pong apo na naka-confine ba? Na sa hospital po sa kasalukuyan. Opo. Helen Castro po, padasama po sa prayer. Doon din po ang individual natin ng mga pasasalamat. Okay po. Yun na po, maraming salamat po. Salamat po. Okay, meron pa po mga kapatid. Ayan. Sige po, kung wala na, siguro po maghahati po kami ni Pastor Chris, no? Kay Pastor Chris yung adorations at confessions. Akin na lang po yung supplication and thanksgiving. Ano po? Okay. Okay po. Sige, Pastor Chris, tayo po'y manalangin. Kayo po, Pastor Chris, ang una po. Okay, tayo manalangin. Isang kagalakan dakilang Diyos sa umagang ito na kayo aming makasama, nakaulayaw sa pamamagitan po ng pag-aaral ng mga banal na salita. Yes, Lord. Pag-alala sa inyong mga kabutihan sa bawat isa amin. Pinapupurihan ka namin dakilang Diyos at pinasasalamatan sapagkat napakabuti po ninyo sa bawat isa amin. Dinadakila namin ang inyong banal na pangalan sapagkat kayo ang Diyos na patuloy na gumagabay, pumapatnubay sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat hindi ninyo pinabayaan ang sinuman sa amin, kundi patuloy na niyayakap, ginagabayan, iniingatan sa bawat araw ng aming mga buhay.
Kaya sa oras na ito, muli namin ilalapit sa inyo ang aming mga sarili upang maingatan muli sa buong maghapong ito. At lalong-lalo na inihingi namin ng kapatawaran ang lahat ng aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat ang bawat isa amin sa lahat ng aming kahilingan sa oras na ito. Yes. Dakilang Diyos, kahabagan po ninyo ang bawat isa amin. Wala kaming kakayanan, kundi bagkus kayo lamang ang isang Diyos na aming pinaglilingkuran. Isang Diyos na nagbibigay kalakasan sa bawat isa amin upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pagsubok sa aming mga buhay, mga suliranin na nagpapabigat sa aming paglalakbay. Subalit kinikilala namin, dakilang Diyos, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magdadala ng lahat ng aming pasanin at lalong-lalo na nag-iingat sa bawat isa upang ang aming paglalakbay sa sanlibutan ito ay mas magiging magaan at lalong-lalo na, dakilang Diyos, mas patuloy na magiging mapanatag ang aming paglalakbay anumang sirkumstansya ang aming mararanasan sapagkat alam namin na kayo ang Diyos na siyang gumagabay sa bawat isa amin. Yes. Kaya dakilang Diyos, hinihingi po namin ang kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan upang sa ganon, dakilang Diyos, kami ay maglakbay na matuwid na kasama ninyo hanggang marating po namin ang pagtatagumpay. Sa pagpapatuloy po, Panginoon, narito po ang mga kahilingan ng inyong mga anak. Narito po, Panginoon, ang kahilingan ng bawat isa. Maaring ang ilan ay hindi naihayag, ngunit nababasa niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po ang mga kahilingang ito, Panginoon. Amin din pong inilalapit sa inyong harapan ng aming mga kapatid, mga kaibigan, mga manggagawa na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Ang inyo nawang mapagpalang kamay, Panginoon, ang patuloy nilang maranasan, ang patuloy nilang makamtan upang magkaroon sila ng ganap na kagalingan, Ama. At bago po namin dalhin ang ilan pang mga panalangin, nais po namin kayong pasalamatan sa lahat ng mga bagay na siyang aming tinanggap mula sa inyo. Una, ang buhay na inyong pinagkaloob sa pamagitan po ni Jesus, na dahil sa Kanya, Panginoon, sa Kanyang sakripisyo, nagkaroon kami ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Salamat sa pagising sa amin sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay na patuloy naming nararanasan. Salamat sa mga pagsubok na inyong pinahintulutan na siyang nagiging instrumento naman ng aming kalakasan. Salamat sa mga pagpapala na aming tinatamasa sa araw-araw, Panginoon. Aking inihatid sa umagang ito, Ama, ang mga panalangin tulad po ng mga programa sa pagpapalawak po ng gawain sa mundong ito sa pamamagitan po ng pagdadala ng magandang mensahe po ng inyong magandang pabalita. Tulad na lang po ng ginagawang church planting po sa lugar po ng Nueva Ecija. Patubayan niyo po ang mga programa doon ng pagtatayo ng mga iglesia sa pangunguna po ni Pastor Chris. At patuloy silang bigyan ng kalakasan, Ama, patuloy pong mapasok ang mga teritoryo na hindi pa bukas at mataniman ng mga iglesia na maghahanda sa mga tao na tanggapin kayo at makilala kayo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Sa kanilang mga gawain, Ama, sila inyong balutin ng inyong kapangyarihan at patuloy na ang banal na Espiritu ang manguna. At kami naniniwala, Panginoon, na ang gawain ito, anuman ang mangyari, ay magiging matagumpay sapagkat ito po ang inyong itinalagang gawain para po sa kanila. Ganun din po ang church planting sa Mariveles, na ganun din po, Panginoon, patuloy nilang pinalalawak ang teritoryo, ang gawain, patuloy na inaabot ang mga tao sa lugar na yon. Ganun din, Ama, sila inyong gamitin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila ibalutin ninyo na inyong kapangyarihan ng pagpapala na mula sa iyo't kalakasan at matag na pananampalataya upang kung anuman po rin ang mangyari, kami naniniwala na hindi po masisirang gawain ito at ito po ay magpapatuloy at magtatagumpay. Ganun din po, Panginoon, ang mga plano po sa iba't ibang mga iglesia na dito po sa Central Zone Provinces Mission. Amin pong inilalapit ang mga programang ito na ang mga programang ito, Panginoon, ay maging sentro po ang pagluwalhati sa inyong pangalan. Ito po ay magkaroon lahat ng katuparan. Marami po maaari sa amin ay may kakulangan pagdating sa financial, ang iba ay kakayahan. Ngunit kung kami magpapasakop sa inyo, ang lahat ng ito, Panginoon, ay walang imposible. Kaya ang lahat ng ito, lahat ng mga programang ito po ay aming inilalapit.
Ama, narito po ang apo po ni Sister Helen Castro na naka-confine po sa hospital. Um, Panginoon, bigyan niyo po ang batang ito ng kagalingan. Bigyan niyo po siya manumbalik sa kanyang kalakasan upang sa ganoon ay magkaroon muli siya ng normal na pamumuhay. Ganun kasabay noon, Panginoon, bigyan ng kapayapaan ng kanyang mga mahal sa buhay at alisin ang pag-aalala na sila'y andyan para sa inyo at nananampalataya na kayo po ang magiging dakilang manggagamot ng batang ito. At hindi po magtatagal, kami po ay naniniwala na siya ay lalabas na po sa hospital. Dala-dala po ang isang malusog na pangatawan sapagkat siya ay inyong pinagaling. Doon din po ang lahat sa amin na mayroong parehong mga karamdaman, hindi lang sa physical kundi sa spiritual. Kami, Panginoon, ay inyong pagalingin. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan na naging hadlang upang hindi na maging mabigat ang aming lakarin sa mundong ito. Ngunit, Ama, salamat sa pangako na kung ihayag namin ang aming mga kasalanan, kayo tapat na kami inyong papatawarin. At hindi lang patatawarin, kami inyong lilinisin sa aming mga kalikuan. Patubayan niyo po kami sa maghapong ito at sa lahat ng aming magawain, kayo malwalhati. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Thank you mga kapatid. Thank you, Pastor Chris. Okay, welcome. God bless po sa inyong lahat mga kapatid ko. Ayan, mag-antay na lang po tayo sa remaining 4 minutes at tayo po pupunta na rin po doon sa ating main room. God bless po. God bless po. Good morning po sa lahat. Good morning po sa inyo lahat. Tayo po ay tutungo na sa ating pong closing song. Mga kapatid, kamusta po ang inyong karanasan? Mabalik na pong lahat. Amen. Sige po. Amen po. Sige po.
tayo pong lahat ay magalang na yumuko at mananalangin. Mapagpala at dakila naming Panginoon ang tahanay na sa mga langit. Nagbabalik po kami ng mataas na antas ng papuri sa oras na ito sapagkat tunay nga ng iyong mga salita, butil ng salita na naming naaral sa umagang ito ay nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng tibay ng aming pananampalataya. Salamat po sa karunungan at kaalaman na aming nalaman sa umagang ito, sa katauhan ng aming butihing propetisa na si Miss Ellen G. White nung siya ay nagkaroon ng pangitain. Nawa o Diyos, tulungan ang bawat isa sa amin sa aming buhay Kristiyano na kung dumating ang panahon na kami nawa ay mapabilang sa mga tao na daraan sa daanang patungo sa langit ng kaligtasan. Salamat po o Diyos sa aming ginagawang 40 days of prayer na ito sa unang pagkakataon. Napakabuti nyo at narami kaming natututunan, nalalaman ng mga aral sa araw-araw. At tunay nga kami ay pinagpala, kami ay namomotivate at nawa ang bawat isa sa amin ay lalo pang magkaroon ng kauhawan na magising ng umaga, makinig at manood at magkaroon ng bahagi sa pagkakaroon ng intercessory prayer. Dalangin namin lahat ng aming hinihiling, lalo na tigit sa panahon namin na ito na malapit na kayong dumating. Tulungan ng bawat isa sa amin, Ama. Tunay na italaga namin ang aming paglilingkod. Lahat ng aming mga pastor, lahat ng nangunguna sa programang ito inyong pagpalain. Samahan, biyayaan, at sa araw-araw makita ang buhay ni Kristo na aming taglay. At dinadalangin namin sa susunod na programa sa kinabukasan, muli ang lahat ay bubuksan ang kanilang mga cellphone o sa Zoom at lahat ay patuloy na makikinig. Salamat o Diyos sa pamamatnubay ng Santong Espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus siya nawa. Amen. Amen. Good morning again mga kapatid. Amen. Tayo po ay umabot ang bilang sa Zoom ng 153 at sa mga kapatid na nasa live stream ngayon. Mga kapatid, salamat po sa inyong pakikisangkot. 86 po tayong lahat doon sa live stream. Salamat po sa mga comments. Basahin na lang po natin kapagkat lagpas na po tayo ng 6 minutes. Bukas pong muli, mga kapatid, ang maglilid po sa atin, Day 11, October 22, 1844. 2024 ay Central Bulacan sa pangunguna po ni Pastor Danji Cayetano, Chapter 2, The Time of the End. God bless you at tayo po ay magpipicture taking uli. Pinapaalala po ni Pastor Nelson. Salamat po. Buksan na po natin ang ating mga mic at batiin natin ang isang Good morning po mga kapatid. Happy Monday. God bless. Happy God First Monday. Yan. Sino magpipicture? Popogi. Nagaganda. Mag-ingay kayo mga kapatid. Parang wala kayong kaingay. Para malungkot ang buhay ninyo. Morning po mga kapatid. Morning po. Morning po sa lahat ng Nasalubra tayo ng kapilya. Merry Christmas! Happy New Year! Nasalubra kayo ng kapilya. Di ba? Good morning po! Yan ha. 1, 2, 3. Bakit kaya may ngiti na? Kaya may ngiti na parang hindi nakangiti. Okay, salamat po mga kapatid. Patuloy po natin i-promote ang ating 40 days of prayer hanggang sa matap. Yeah.
Thank you po. God bless. Thank you po. Thank you po, Pastor. Salamat po sa ating mga leaders. Bukas po, practice niyo yung ngiti niyo ha. At pag nakangiti ko kayo, talaga nakangiti, hindi parang nakangiti lang. Pastor, may ano pa, ano pa ng message ni Pastor Junel. Teary-eyed pa, teary-eyed. Bukas po ng umaga. Ay, yes. Punta po kayo bukas ng maaga at mag-express po kayo ng damdamin ninyo. Ha? Bukas, 4:30 ha. Mas maaga pa po. Salamat po. Sister Reggie, namamaga mata mo. Ayun, ako. Tama lang yan. Para... I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided